Sa gubat ng Sagada, may mga nilalang na nakaabang. Alam nila pag dumating ka. Ramdam nila ang bawat yabag. Kaibigan nila ang mga puno at para sa mga tao, nag-iwan sila ng mga regalo pagtapos ng ulan. Ito si Manong Chris. Bata pa lang siya, inaaral na niya ang mga himaton ng mga nakatagong nilalang. Bitbit ang mga tinipong karunungan ng kanyang komunidad at mga ninuno. Ang gubat ay nagiging isang mapa. Bawat ugat ay palatandaan. Bawat dahon ay senyales. Parang treasure map. At bakit hindi? Kayamanan namang maituturing ang handog ng mga nilalang mula sa kaibuturan ng lupa. Itong mga kabute. Mga mushroom. Gamot, sabi ni Manong Chris. Gamot sa gutom. Dito kasi sa Sagada at sa maraming bahagi ng Cordillera, traditional na food source ang mga kabute. Sinasahog, sinasabawan, ginigisa, iniihaw, piniprito. Pagsapit ng June hanggang October, panahon ng tag-ulan, mamamataan na sa mga palengke dito ang mga biyaya ng mga halamang singaw o fungi. Tulad nitong si Desdem, mga uri ng bolete mushrooms. Buttery, nutty, earthy, and savory kung i-describe ang kanyang lasa. Ito naman ang atayan o buo. Mukhang patatas ano? Pero hindi. At hindi rin ito truffles. Ang atayan ay isang Scleroderma mushroom o earth ball. Maaring iyong Scleroderma yunanense na isang delicacy sa Yunnan, China. Pagbata pa, puti ang loob ng atayan. Pero pag mature na, nagiging marbled black. Parang mga bituin sa gabi. Mild ang flavor nitong atayan. Medyo kalasa ng puti ng itlog. Adobo ang kadalasang luto rito. At ito naman, tinatawag na kaputan. Isang mushroom naman sa genus Rusula. Possibly iyong Rusula virescens na sa English ay kilala rin bilang green cracked brittle gill. Saktong-sakto dahil ang cup ng kaputan ay green at parang nagkakrak. Puti naman ang kanyang stem. At ayon sa mga taga-Sagada, pwede raw itong kainin kahit hindi luto. Tatlo lang ito sa mga kabute na umuusbong sa gubat ng Sagada. At napakarami pa nila. Ang mga kabuting ito ay mycorrhizal, which literally means fungus root. Ibig sabihin, may symbiotic association sila sa mga ugat ng mga halaman at puno. Sa case ng si Desdem, atayan at kaputan, kaugnay nila ang mga pine trees ng Sagada at iba pang mga halaman sa gubat dito. Bahagi lang ang mga mushrooms ng mas malaking katawan ng isang fungi. Fruiting body ang tawag sa mga kabute dahil para silang mga prutas na namumunga sa mga ugat, ilalim at silong ng mga puno. Nakakabit ang mga kabute o fruiting body sa tinatawag na sanghiblayan. Ito ang mga mycelium na nasa ilalim ng lupa. Mga malahibla at malasinulid na structures na binubuo ng mga hyphae. Sa pamamagitan ng sanghiblayan o mycelium, tinutulungan ng mga fungi ang mga puno sa pag-absorb ng tubig, phosphorus at iba pang minerals mula sa lupa. Bilang kapalit, nakakatanggap ang mga fungi mula sa mga puno ng sugar at carbon, mga organic materials na products ng photosynthesis na hindi kayang gawin ng mga halamang singaw. Ang sanghiblayan din ang nagiging daan para makapagpalitan ng nutrients ang mga puno at makapagpadala ng warning at SOS signal sa isa't isa kung sakaling may sakit o under attack sila. Kaya tinatawag itong Wood Wide Web ng German forester na si Peter Wohlleben. Isa itong Intelligent Communications Network. Kung ilalarawan, ang ugnayang ito ay reciprocal. Palitan, tumbasan, tugunan.
Sa wikang Kankanay, damayan ang tawag sa mga kabute. Pareho ng isang salitang Tagalog na iba pero hindi naman din nalalayo ang kahulugan. Ang magdamayan ay makibahagi, makisama, makisalo sa parehong hirap at sarap ng buhay. Kaya rin siguro parating sinishare ni Manong Chris ang kung anumang damayan na binibigay sa kanya ng gubat. Walang pagdadamot. Paano'y hindi rin naman ito ay pinagdadamot ng lupa? Para talaga ito sa pagsasalo-salo, sa pagdadamayan. Isang paalala ito na pinagbubuklod tayong lahat ng lupa. Paulit-ulit na itinataguyod. Paulit-ulit na dinadamayan. Sa bawat ugat na lumalapat, sa sanghiblayan na umuugnay sa lahat-lahat, patungo sa mga paa na naglalakad sa gubat. Maalingaw-ngaw ang katotohanan. Ang lupa ay buhay. Ang lupa ay buhay.